Sir, kanina may sinasabi kayo na parang magiging functionally dismissed na itong usapin ng impeachment kapag hindi natapos by June 30. Tama po ba? Correct po. Because ang lifespan po ng isang impeachment case is tied up with the Congress where it was brought before as a case. So when that Congress expires, the impeachment case terminates accordingly. Hindi ba, sir, nag-a-apply lang ito doon sa legislative function ng Senado? Hindi po. Sa lahat po kasi ang power po ng ang bawat isang kongreso is separate and independent from each other. Similar to the previous Congress and the future Congresses. So, ang ibig sabihin po niyan, lahat nung ginawa ng kongresong yon ay para lang po sa kongresong yon. Hindi po niya pwedeng ipasa yung kanyang kapangyarihan sa susunod na kongreso. Ang kapangyarihan po ng bawat isang kongreso ay galing sa Constitution o sa saligang batas. Hindi po ito galing sa previous Congress or existing Congress. Pero, So sir, any act that would give or empower a future Congress emanating from an existing Congress is an act beyond the authority of that Congress. So, pero how about po yung... Ultra vires ang tawag ko po doon. Ultra vires, the legal term. Okay, sir. But how about po yung argument na may matitira naman na 12 eh? So, continuing Opo. body pa rin siya. Opo, continuing body siya, but they cannot have a continuing business. Merong Latin phrase ako diyan, negocium non continuatum. So, ang pagkakaiba po kasi sa US Congress, sinasabi nila na continuing body. Totoo po 'yon, kahit sa Philippines, continuing body. Niliwanag po ito nung Nery case, continuing in terms na hindi dissolved, pero yung function ay humihinto. It dies with the said Congress. Ganito po yon, maliwanag po, ma'am. Opo. Para maliwanag. Sa US Congress na laging sinasite, bakit na ituloy yung trial ng isang judge, si Judge Porteos, si Judge Pickering. Hindi naman po sa pagyayabang, nakatatlong bariksaks ako, 2 ata na US Constitutional Law. Ang ibig sabihin po niyan, yung US Congress, US Senate pwedeng ituring na continuing kasi ang US Senate po is composed of 100 congressmen o senators. 2 per state. 2 per state po, ma'am. Yes, sir. Tapos, sila ay nag-eleksyon every 2 years ng 33 senators. Ang natitira pong senators ay 67. Tama po. Ang natitira pong senators ay is sufficient to constitute a quorum. Yeah. Which is 50 plus 1. And if you include the U.S. Vice President, who is the presiding officer of the U.S. Senate, mas marami pa sila. Ang impeachment proceedings ng U.S. Senate come from the British Parliament. Sa British Parliament po, nababago yung members ng House of Commons. Yung House of Lords, permanent po yan. Ito yung mga aristocrats. Continuing din po doon. Sa U.S. Senate, dahil may natitirang 67, they have a sufficient quorum. And they can reach the 2/3 number. 2/3 to convict or acquit. Sa Philippine Senate, kami po 24 lang. Yes. Ang atin pong eleksyon, every 3 years, 12-12. Yung 12 pong natitira, when there is a sine die adjournment or the end of the Congress, matatapos po kasi ang Kongreso, June 30, magkukonvene yung kasunod, sa ngayon sa ating saligang batas, 4th Monday of July. Yung matitira po is 12. Opo. Not sufficient to form a quorum. Much more to have a 2/3 vote of 16 to convict or acquit. Doon pa lang patay na yung argument na gustong isulong ng iba. Yung atin pong 1935 Constitution, which was patterned after the U.S. Constitution,
ang election po noon ng senador, 8. Uh-huh. May natitira pong 16. Sufficient to have a quorum as well as support a conviction and an acquittal. Yun po ang gist ng... Kaya po yung ruling ng Arnold case, Abilino Arnold, ay sinasabing continuing body. Kasi po during those days, 1935 Constitution, ay may natitirang 16. Pero sa ngayon po, ang natitira po ay 12. Okay, malino naman po yung Senator Francis, lalo Opo. na at dito nakalipas sa mga araw nakausap naman namin ng maraming mga mga experts din sa batas at saka sa Pero political wala pong scientists. nag-explain pa niyang, wala pa Yes. nag-explain niyang 888. Yes po, oo. tama, bago po yan. Pero Yes. Senator Francis, so in retrospect, so dapat ba talaga nagsimula na ng Febrero? Yeah. Dapat po, forthwith, yung forthwith. Kasi po ngayon, habang nag-uusap tayo, 117 days ago na po yun. Ang tagal na no. Sir, given na very limited na nga lang yung oras ng Senado bago mag June 30. Anong Kaya po, sinabi ko kanina, functionally dismissed. Yeah. Sa tingin nyo, operation of the Constitution. bakit nga ba hindi talaga na ituloy ng Pebrero, Senator Ano ba Francis? chika dyan sa Ay, loob? hindi ko po masasagot yun. Hindi po siguro ako yung tamang sagutin. So, yung constitutional clock started ticking February 5. Tama. Ibang Senator And Francis if you yata read- dapat if ko tinanong. you should read this together with the constitutional provision calling for a one case per year against the same respondent. Shucks. Oh. So, ibig ba sabihin? So wala na po ito. Oo. Ang ibig sabihin po nito, de facto dismiss na yung kaso. Ay. Kasi mag-a-adjourn kami, sinigi-adjournment sa 13. Gustong i-present po yung kaso sa 11. June 12 po, Independence Day pa. Yeah. Yeah. So kung sakaling kung magkaroon ng presentment at magkaroon ng summon sa 11, may 10 days po yon. Yes. So yun po ay 21 na ng June. Pagkatapos po ng 21, i-constitute yung court, magkakaroon ng pre-trial, etc., etc., aabutin na po talaga ng June 30. At yun po yung sinasabi ko na functionally dismissed. Dismissed na po yung kaso. Okay. And thank you for that new computation, Senator Francis. Opo. Thank you po for sa sa insight niyo tungkol dyan.